Good evening and good afternoon po mga kamista sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel at tayo po ay muli pong magkikwentuhan, magbibigay ng komento at reaksyon sa isa na naman pong mainit na usapin dyan sa atin sa Pilipinas. Ang ating pong pag-uusapan ay walang iba kundi itong batang-batang congressman na ingay po, dumadagundong ang kanyang pangalan at ang kanyang ingay sa larangan ng social media at sa Congress din mga kamista. So, wala pong iba. Wala pong iba yung taong ito. Ang pag-uusapan po natin ay kung hindi si Congressman Kiko Meow Meow Barsaga. Yan po ang tawag sa kanya ng mga karamihan sa social media. So mga kamista, ano ba ang ginagawa ng batang ito? Sobrang ingay at medyo naiintriga ako. Siguro kayo, yung ilan sa inyo dyan, nababasa nyo na rin. At I think kayo rin ay naiintriga sa ingay ng batang ito. Ito ba ay ganyang ginagawa intentionally? May nag-uutos ba sa kanya? Or talagang this is how he shake the Congress o yung mga kalaban niya? So, ating pong pag-usapan mga kamista, ano ba ang kinakaharap ng batang ito? Nasa tamang direksyon ba siya? Or ito ang magiging katapusan niya? Okay, simulan natin mga kamista. Ang ingay na ginawa ni Kiko Barsaga noong last year. Siya ang nanguna sa pagpunta dito sa isang exclusive subdivision sa Makati. At ito po yung Forbes Park. At ininggan niya po ni Mr. Kiko Barsaga ang mga kabataan o ang mga tao na mag-alsa, mag-rally at pasukin daw po nila ang itong subdivision ng Forbes Park dahil doon daw po nakatira ang dating speaker na si Mr. Martin Romualdez na isang congressman din po at that time at head of the Congress. So anyway mga kamista, doon po nagsimulang pumutok ang pangalan nitong batang ito. But before that, marami po siyang mga post sa social media na medyo intriguing. At makikita nyo po dyan sa aking screen, marami po akong ipopost na mga picture niya na nakapost din po sa kanyang social media o ipinost po ng ibang tao. At dito ay makikita ninyo kung ano ba talaga itong batang ito. At sa konting research na nalalaman ko, itong si Congressman Barsaga pala ay marami rin itong ipinanggalingan na eskwelahan. Mga eskwelahan na na-kick out siya. May dalawang exclusive school na siya ay na-kick out nung siya ay high school dahil sa pananakit. At meron din siyang eskwelahan na na-kick out din siya or na-expel din po siya dahil po sa panunutok ng baril. Bata pa lang siya noon. High school po mga kamista. Ganoon na ang nagiging ugali ng batang ito. Medyo mapusok po at mapangahas na talagang parang walang kinatatakutan and sobrang daring ng batang ito na talagang lahat ay parang gusto niyang banggain, gusto niya subukan at para bang ang feeling niya siya isang Superman na tulad nga po rin ng isang pusa na hinadiltulad sa kanya dahil kung tawagin siya ay Congressman Meow Meow ay parang may siyam na buhay po ang batang ito. At recently mga kamista, siya nga po ay nasuspindi po itong batang ito, ang batang congressman na ito sa Kongreso dahil nga po sa mga pinagsasabi niya na mga out of control. At siya nga po ay nasampahan ng reklamo sa Ethics and Committee sa Congress, kaya po siya ay napatawan ng suspension, 3 months suspension sa Congress. At kahit wala na po siya sa Congress, kahit siya po ay suspendido, marami po siyang mga pinaggagawa na nagpapaingay pa rin ng kanyang pangalan. At ako ay naintriga dahil sa meron siyang kamag-anak. Actually, kamag-anak po yata niya to, Tito Huni yata niya to. Pakinggan niyo po ito ay kamag-anak po ni Kiko Barsaga at meron siyang sasabihin lang. Pakinggan lamang po natin, konting portion lamang po nung sinasabi to ni Mr. Barsaga. Si Cap Nino Barsaga, ito po ay kapitan. Pakinggan po natin ng konti. Kiko, ha? Huwag kang up
na panawagan mo. Nang sabi mo, pwede bang magdala ng mga airsoft sa protest bukas o makukulong kami? Kasi may mga baril, batuta at riot shield sila, hindi kawawa naman tayo. Normal. Okay, wag na nating habahal mga kamista. Pinarinig ko lamang sa inyo yung isang portion na mismong kamag-anak mismo nitong si Congressman Kiko Barsaga ay nagagalit din sa kanya at hindi magustuhan ang kanyang inaasal. At na itong batang ito is very aggressive. Sobrang aggressive ng batang ito. Na tipong wala siyang kinatatakutan. At according po, narinig naman po ninyo sa kanyang tiyuhin na parang sinasabi niya na wag daw po siyang magpauto at magpadala sa sulsul ng mga DDS. I don't know how at kung paano ito, kung ano yung ibig niya sabihin na wag magpadala sa mga DDS. Pero sa akin, kinokontent ko ito si Kiko Barsaga kasi naiintriga ako talaga. Very aggressive tong batang ito na parang walang kinatatakutan at hanggang sa umabot na nga po sa portion o sa mga oras na ito na meron na siyang nakabangga na talagang malalaking tao. Additional information, dahil nga po merong suspension itong si Kiko Barsaga sa kanyang pagiging congressman, ito po ay matatapos na yung kanya suspension. Pero dahil po sa mga inaasal ni Kiko Barsaga, ni Congressman Miao Miao kung tawagin po, siya po ay muling sinasampahan ng extension of suspension. Ito raw po ay para mabigyan ng leksyon itong si itong si Congressman Kiko Barsaga sa kanyang pagiging lapastangan at pagbangga at pagsasabi ng mga bagay-bagay na wala naman daw pong sapat na batayan at wala raw pong sapat na ebidensya sa kanyang mga pagbibintang. So mga kamista, akala natin ay madadagdagan lamang ang suspension nitong si Kiko Barsaga. Pero it turned out na mas malaki po ang kinakaharap na problema nitong batang congressman na ito. Bakit po? Previously, nagsabi po siya sa social media nang pinaratangan po niya itong isang isa sa pinakamalaking negosyante at very prominent person na negosyante. He is a well-known person and a prominent person in the world of business. At kilalang-kilala ang taong ito at ito ay may mga malalaking connection din. At ang taong ito ay hindi basta-basta rin dahil billionaire ito in his own way. Hindi ito politiko, but he is a big businessman. At wala pong iba kundi si Mr. Enrique Razon. Si Enrico Razon ay isang business tycoon mga kamista. At ang ginawa po niya kasing issue nitong si Barsaga ay naglabas po siya ng isang statement sa social media at inaakusahan po niya na itong business tycoon na ito na si Enrique Razon ay binayaran daw po niya itong NUP NUP na mga samahan ng mga politiko ito parang PDP laban, parang ganyan. Pero ito naman ay NUP. Itong NUP ay kinabibilangan nitong si Ronaldo Puno. At itong si Ronaldo Puno ay siya po ang pinaka-head ng NUP, yung National Union of the Philippines po yata ito na National Unity Party. Yung po pala, National Unity Party na pinamumunuan ni Ronaldo Puno. At ang paratang po nitong si Barsaga, nitong batang Barsaga ay binayaran daw po ni Enrique Razon itong grupo ng NUP, itong National Unity Party na para suportahan itong si dating Speaker Romualdez para hindi matanggal sa pagka-congressman at para hindi matanggal sa Speaker ng Congress noong time na yan. So, this comes the big problem mga kamista. Itong grupo ngayon ni NUP leader na si Ronaldo Puno ay nagsampa
ng panibagong kaso. Hindi ito para dagdagan ang suspension ni Barsaga, kundi para tuluyan na siyang matanggal sa Kongreso. So malaking problema ang kinakaharap ng batang ito. Dahil bukod kay National Unity Party leader na si Mr. Puno, ay nagsampa rin po ang isa pang congressman na under din po ng Unity, at ang kaso na isinampa rin po sa kanya ay cyber libel. So ito pong grupo ngayon ng NUP ay mayroong 31 po yata o 32 members po ito na congressman. At lahat daw po yatang ito ay magsasampa ng kaso kay Kiko Barsaga ng cyber libel dahil po sa kanyang ginawang pagsasalita na walang ebidensya, walang katibayan, walang patunay na binayaran daw po sila ni business tycoon Enrique Razon, na sila raw po ay tumanggap ng milyon-milyon para suportahan na huwag matanggal itong si dating Speaker Romualdez. Pero ito pa ang isang pinakamasakit at pinakamasaklap na kinakaharap ng batang ito. At dahil po sa ginawa niyang yan, na nadamay po yung pangalan ni Enrique Razon, na pinaratangan niya itong businessman na ito na isang, kumbaga, nangkukurap siya dahil ang kanyang paratang ay binabayaran itong mga politiko. Siya po ngayon ay sinampahan ng kaso rin ng cyber libel, and at the same time, siya ay hinihingian ngayon ng danyos. Ang danyos na ito ay nagkakahalaga ng 100 million pesos. Mga kamista, this is not just about money rin. Kasi magiging katapusan ito ng karir ng batang ito, and at the same time, mamumulubi siya dahil 100 million ang hinihinging danyos nitong si Enrique Razon dahil sa ginawa niya, dahil sa pagbibintang niya ng walang ebidensya, and at the same time, he did it on social media. Malaki po yung problema niya dahil cyber libel po, malaki po ang problema niya. Makakasuhan siya talaga diyan. May kulong yan. May kulong, may danyos. At ang pinakamasakit pang isa, mga kamista, ay matatapos ang karir niya dahil sa ginawa niyang ito. Mga kamista, I think ang batang ito ay hindi naniniwala sa kasabihan na don't poke the bear. Ilalagay ko dyan. O ano ba ang ibig sabihin ng don't poke the bear? Ang don't poke the bear, mga kamista, ay ganito. Kung hindi mo lang din naman kayang bumangga sa isang napakalaking tao, ay huwag mo nang gisingin o kalabitin. So, kumbaga, kung hindi mo kayang panindigan, kung hindi mo kayang suportahan ang iyong mga ang iyong mga aligasyon, ay huwag mo nang subukang panggawain yung mga bagay na yan. So mga kamista, gusto ko malaman ang inyong mga opinion. Ito bang ginagawa ni Congressman Meow Meow na ito ay tama ba o hindi? Siya ba ay may kusang loob niya bang ginagawa ito o may nagsusuhol sa kanya? Kasi ako ay naiintriga talaga, mga kamista, sa batang ito. He is very ferocious pagdating sa pagsasalita. Maingay siya talaga. Dumadagundong ang lahat ng kanyang binibitawang salita sa larangan ng social media at sa Kongreso, sa politika. So, I think ito ang magiging katapusan ng batang ito. Yung kanyang kadaldalan na wala namang basihan. Sa tingin ko, kung siya ay nagsalita, sana ay sinuportahan niya sana ito ng mga ebidensya na sa ganun ay mas napatunayan niya na may katotohanan ang kanyang mga binibitawang salita. At bukod pa doon, mga kamista, dahil sa ginawa niya na iyan, ay itong mga nakalimutan ko ito sasabihin ko, dahil sa ginawa po ni Barsaga na yan, mas lalo pang nauungkat din ngayon ang kanilang pamilya. Kasi ang pamilya rin po ni Kiko Barsaga ay mga politician din po. Ang kanyang mga magulang ay mga politiko rin po, mga kamista. At maaari din silang maapektuhan sa ginawa na ito ni Kiko Barsaga.
So mga kamista, kayo po, ano po sa inyo palagay? Meron bang ano sa kanya? May nagtutulak ba siya na sabihin ng mga bagay-bagay na para gawain ito? Or kusang loob niyang ginagawa ito? Or talagang agresibo lamang ang batang ito at medyo mapusok? So mga kamista, kayo na po ang bahala manghumusga. Ako, ito po yung aking reaction lamang. I think this kid needs some guidance. Kinakailangan may mag-guide, may magpayo, at may gumabay. Masyadong bata ang congressman na ito, masyadong agresibo, masyadong mainit. He needs someone to advise him. He needs someone to guide him. So mga kamista, hanggang dito na lamang po. Maraming pong salamat. And your opinion, your comment, your reaction, pakilagay lamang po sa ating comment section. At kagaya po na sinabi ko mga kamista, sa lahat po ng umabot dito sa portion na ito na tinapos ang aking video, maraming pong salamat. At ito po ay makakatulong para po makatulong tayo sa ating advocacy na tumulong sa mga mga abandoned child. Gusto po natin makatulong, makapagbigay ng konting tulong sa mga organization na kumukupkup sa mga batang inabandona. Kailangan po nila ng tulong mga kamista, at yung mga nanonood po sa akin na gusto pong tumulong, hindi ko po kayo ini-encourage na magbigay ng tulong sa akin. Huwag niyo po akong tanungin ko anong GCash ko o whatever. Ang ini-encourage ko po sa inyo, kayo po sa inyong mga probinsya, sa inyong mga siyudad, meron po dyan na mga organization na kumukupkup po ng mga abandoned child. Kung gusto niyo pong malaman, maaari po kayo magtanong-tanong sa munisipyo. Alam po nila kung saan meron, or sa mga pari. Alam po nila kasi majority po ng kumukupkup sa mga mga abandoned child is mga madre po ang nagpapatakbo. Hindi po ito palakihan na ibinibigay. Hindi po ito pasikatan. Kung ano lamang po ang kaya nyo, I encourage you to help them. Kahit isang lata ng gatas sa isang buwan, or kahit isang bag ng diaper, malaking tulong na po yun mga kamista, kasi kung marami naman po ang magbibigay, marami pong darating na tulong sa kanila. And I promise you mga kamista, helping these kids, helping these people, ang gaganti po niya sa inyo si Lord. Good karma will come back to you. Maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Yan po ang aking hangarin. At tulungan niyo po ako sa panonood ng aking mga video. At ang aking pong hangarin ay ma-monetize ng husto at makapagbigay tayo ng tulong sa mga bata na abandoned. And I am iniisip ko po yung kalahati po na magiging kita po ay talagang mapupunta sa mga abandoned child, sa mga organizations po. At pag nangyari na po yun, kayo po ay parte ng dahil nanonood po kayo ng aking channel at tinatapos po ninyo ang aking video. Pasensya na po kayo kung boring minsan, hinihiling ko na lang. Pagtiyagaan na lamang po ninyo dahil sa inyong panonood ay makakatulong po kayo. Hindi na lamang po sa akin, kundi doon po sa mga batang matutulungan pagka na-monetize na po tayo. Maraming pong salamat mga kamista. And I'm encouraging you also na sa inyong lugar, meron po kayong makikita dyan. Tulungan din po ninyo sila. Maraming pong salamat. At sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum. Hanggang sa muli, please don't forget, subscribe, like, and share. Maraming salamat po.